Praise the Lord, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga manunood at sa anong sulok ng mundo. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa ating programa sa Gospel Force at sa pagbibigay ng kasagutan sa mga iilang katanungan po mga kapatid patungkol po sa Biblia. Ayan po. So salamat din po sa mga nagtanong at malaking tulong po ito kasi malamang ang iyong katanungan ay tanong rin po ng iba para po ito ay masagot din po natin mga kapatid at yung iba na mga hindi po nakapagtanong dito ay mabigyan din po sila ng kaliwanagan patungkol po sa kanilang mga katanungan mga kapatid. So sa oras na ito ang tanong rin po natin ito pa rin po ay patungkol sa pagsalita ng iba't ibang wika na kung saan ito po ay kinuha po natin mga kapatid ang lahat po ng kanilang mga katanungan. Although ang iba ay matagal na nagtanong, iba ay bago lang, pero inuna po natin dahil po para hindi po magkahiwalay-hiwalay ang ating mga topic at isa lang po magkasunod po ng mga episodes ang kanila pong panuorin dito po sa ating programa. So sa mga hindi pa po nakapanood sa mga last video po natin, pwede nyo pong balikan at panuorin para lubos po ninyong maunawaan ang ating mga tinalakay sa video ito po mga kapatid. So ang tanong po dito ay sabi niya, ang speaking in tongues daw ay for the Jews only, hindi daw ito para sa mga hintil, ngunit ito daw po ay binigay lamang para po sa mga Hudyo. Yan po ang pabibigyan nating linaw po mga kapatid. Unang-una, na talakay po natin sa mga last video po natin na when we talk about speaking in tongues, it is the initial sign. Okay, kung magbabasa po tayo ng Book of Acts, of course, magkaiba po ang 1 Corinthians, ibang speaking in tongues po ang sinasabi doon. Ang sinasabi po natin dito na speaking in tongues, ito po ay patungkol po sa tinawag na a sign of receiving of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Ito po ay sign na kung saan para malaman po natin na ang tao po ay natanggap niya ang banal na Espiritu. Ayan po, malinaw po yan sa propesya po ng Propeta Joel po sa Joel chapter 2 na sabi doon, sa kauli-ulihang mga araw ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu at nangyari po ito mga kapatid. I believe lahat po dito ay mag-a-agree on the day of the Pentecost po mga kapatid na isa po natin tinaguri ang the birthday of the church. So doon po nagsisimula mga kapatid na kung saan natanggap po ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo yung banal na Espiritu. Paano po nila nalaman? Because they speak in tongues. Ngayon kung sinabi po natin ito po ay sign pala na natanggap natin ang banal na Espiritu, sabi doon mga kapatid sa propesya, it came to pass in the last days, sabi doon, I will pour out my spirit upon all flesh. Ibig sabihin, sa lahat po ito mga kapatid, wala pong pinipili dito, ikaw man ay mababae, malalaki, or ikaw man ay mapahintil, or Samaritan, or the Jews, or Hudyo mga kapatid, wala pong pinipili dito. Sabi po ng ating Diyos, ayon sa kanyang propesya, ito po ay tinatawag na ibubuhos niya sa lahat po ng mga laman. Ayan, sinabi din po naman ito ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 3, na except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ngayon, kung ito naman ang speaking in tongues na tinutukoy mo ay gifts, ay hindi rin po ito mga kapatid na sa Hudyo lang. Kasi in the 1 Corinthians, ito po ay mga hintil po dito mga kapatid na binigyan po ng kaloob ng tinatawag natin the spiritual gifts or the diversities of gifts. Pero una tatalakayin po natin mga kapatid, ito pong mga nagsalita po ng iba't ibang wika, kung sino ba itong mga tao na ito mga kapatid. Kasi sabi dito sa mga nagtanong, ay para lang daw ito sa mga Hudyo. Una, we have the Book of Acts chapter 2 na yun pong the disciple of Jesus Christ, kasama ito mga kapatid, they are 120 po katao po mga kapatid na sila po ay nakatanggap ng banal na Espiritu and they speak in tongues. So mga Hudyo po yon. And then sa Acts chapter 2 verse 41, there are 3,000 souls na nabautismuhan and then mga Hudyo. So ito po yung mga pinagbabasihan nila na ang speaking in tongues is only for the Jews or para lamang sa mga Hudyo. Ngunit po mga kapatid sa Acts chapter 8, ito po ay ang mga Samaritan, which is ang Samaritan is the half Gentile or half Jewish. So sila po ay kalahating Hudyo at tinawag na kalahating hintil mga kapatid. So ito po yung mga Samaritan. So dito pa lang mababasa natin, hindi lang po pala ito sa mga Hudyo kasi maging man ang Samaritan ay nabautismuhan sila sa banal na Espiritu. And then we have Acts chapter 10 na ito po ay malinaw, ito po ay hintil na si Cornelio, sabi doon at ang kanyang buong sambahayan ay nakatanggap ng banal na Espiritu at sila nabautismuhan sa tubig po mga kapatid at kaibigan. Ito po ay hintil at hindi po ito Hudyo. So dito ay malinaw po mga kapatid na hindi lang pala ito para sa mga Hudyo, ngunit para po ito sa lahat. So dito po mga kapatid sa Acts chapter 19, we have the disciple of John na namit po ni Pablo, nabautismuhan rin naman mga kapatid. So bakit natin ito tinalakay po mga kapatid? Kasi po mayroon po tayong mabasa dito sa mga nagsasalita po na iba't ibang wika, kasi po ang kanyang tanong dito ay
specific lamang ay ang pagsalita ng iba't ibang wika ay para sa Hudyo lamang. Dito po mabasa natin sa Biblia, hindi lang po Hudyo, ngunit ito po ay para po sa lahat ng mga tao. We have the Jews, we have the Gentiles, and then we have the half Jews and half Gentiles, which is the Samaritan po mga kapatid. So ngayon, babasahin po natin, this is just a short video po mga kapatid at kaibigan para lang po paglilinaw dito po sa kanyang katanungan. And then, for the last verse po mga kapatid, nais ko pong basahin ang 1 Corinthians chapter 12. Nasabi dito, "For by one Spirit, we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and we have been all made to drink into one Spirit." Sabi dito mga kapatid, lahat daw tayo ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. Ikaw man ay maging Hudyo, ikaw man ay maging Hintil, ikaw man ay maging bond, or ikaw man ay maging ikaw man ay alipin, or ikaw man ay hindi alipin, and have been all made to drink into one Spirit. So tayo po daw ay lahat ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. Walang pinipili, Hudyo ka man or Hintil ka man, tayong lahat, sabi niya dito, we are all baptized into one Spirit, into one body. Ito po ay kung saan na nangyari po sa Acts chapter 2, nabautismuhan sila sa Banal na Espiritu. Paano nila nalaman? They speak in tongues. Nabautismuhan sila sa Banal na Espiritu on Acts chapter 10, yung mga Gentiles. Paano nila nalaman? Because they speak in tongues. So kung ang tongues is a sign na when you receive the Holy Ghost, and then may nabautismuhan na Hintil, may nabautismuhan na mga Jewish, hindi po ito, wala pong pinipili ito mga kapatid. Ibig sabihin, ito po ay para po sa lahat ng mga nakatanggap ng banal po na Espiritu. Pero kung ang tinutukoy mo naman ay gift of tongues na sinasabi ng 1 Corinthians, malinaw po mga kapatid, hindi po yan yung 1 Corinthians, hindi po yan mga Hudyo. That is the church of the Gentiles, mga kapatid, mga Gentiles na na-convert into Christian, sila po ay tinawag dyan sa 1 Corinthians po mga kapatid. Ayan, so kung basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 12, dito po mga kapatid, sa verse 2, sabi niya, ay nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Hintil pa ay niligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan sa alin mang paraan paghatid sa inyo. So, sila po ay mula po sa mga Hintil, ngunit na-convert po sila mga kapatid into Christian, and then they speak in tongues when we talk about the spiritual gifts. So, malinaw po mga kapatid, ito po ay para sa lahat at hindi lang po ito para po sa mga Hudyo, because our God is the God of all man po mga kapatid. Ikaw man ay maging Hudyo, ikaw man ay maging Hintil, or ikaw man ay maging Samaritan, ay kailangan mong matanggap ang banal na Espiritu, and when you receive the Holy Ghost, malinaw po sa Biblia, the initial sign is the speaking in tongues. So salamat po mga kapatid sa oras na ito, sa pagbibigay po ng panahon dito po sa ating programa, and see you in the next video po mga kapatid. God bless us all.